Umakyat na sa mahigit 2.3 milyong individual ang apektado ng malakas na pagyanig sa Visayas. Alamin na natin ang update mula sa NDRRMC kung saan naroon ang ating kasamang si Haji Caaminio live. Tama ka dyan, Ralph, at umakyat na nga ang mga nasawi, nasugatan at nadagdagan pa ng mga taong nawawala. Ang nagpinsalang magnitude 7.2 na lindol kahapon sa ilang bahagi ng Visayas at kasabay nga niyan ay patuloy naman ang assessment at pagpapadala ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng naturang pagyanig. At sa pinakahuling tala ng NDRRMC, Ralph, as of 5 p.m. ay 144 na ang namatay, 291 ang sugatan at 23 naman ang nawawala, particular dyan sa may lalawigan ng Bohol sa bayan ng Clarin, Loon, Sevilla at Tagbilaran City. Ang bilang naman ng mga apektadong pamilya umabot na sa 593,561 o mahigit 3.17 na milyong tao. Samantala, as of 2 p.m. naman ay 67% nang naibabalik na kuryente sa buong lalawigan ng Bohol. Ang apat na towns na lamang o apat na bayan na lamang, Ralph, ay nakakaranas ngayon ng power outages. At ito ay ang bayan ng Maribojoc, Antequera at ang bayan ng Cortes. Ang signal naman ng cellphone ay fully operational na, itong Smart at ang Sun Cellular, habang inaasahang hanggang bukas o sa Biyernes naman tuluyang maibabalik ang signal ng Globe. Para naman sa hanay ng infrastruktura, Ralph, ay 57 million pesos ang apektado dyan nga sa lalawigan ng Bohol. 17 million pesos naman sa buong lalawigan ng Cebu. Marami ding mga daan at tulay ang hindi madaanan pa rin sa lalawigan ng Bohol at samantalang nagpakalat na o nagpadala na ng mga heavy equipment ang DPWH para naman makatulong sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura. At samantala, sa panig naman ng Department of Education ay suspendido na po ang klase sa elementarya at high school hanggang Biyernes sa buong lalawigan ng Bohol, kabilang na ang Dumaguete City, Siquijor, ang Cebu City at ang Cebu provinces. Samantalang hanggang bukas naman ay suspendido din ang klase sa Iloilo City at sa La Carlota dyan nga La Carlota City. Samantalang ito namang Department of Health, Ralph, ay patuloy naman sa pagpapadala ng kanilang mga tauhan, particular na yung mga response teams, mga doktor at nurse upang makatulong naman para sa ating mga kababayan na nangangailangan doon at maging mga medical equipment at supplies ay padadala na doon. Sa katunayan nga, alas 7 ay lilipad ang C-130 ng Philippine Air Force patungo sa Bohol na naglalaman ng mga medical at ng mga medical supplies at medical equipment, kabilang na ang mga tauhan ng Philippine Red Cross. Samantala, Ralph, ay balik na sa normal o fully operational na itong pantalan dyan sa Cebu City at sa Tagbilaran Port. So, ibig sabihin ay maaari nang dumaan ng kahit na anong klaseng sasakyang pandagat kung kayo po ay patungo ng Cebu at ng Tagbilaran City. At samantala, maidagdag ko lamang, Ralph, bukas ay magsasagawa ng isang activity sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Crown Plaza Hotel sa Ortigas, kung saan ay tatalakayin doon kung ano nga ba yung dapat na gawin ng ating mga kababayan sa oras ng kalamidad o natural calamities, lalong-lalo na nga ang lindol, flash flood at itong mga landslide. Pangungunahan niya ng NDRRMC kasama ang MMDA at pagkatapos ng naturang aktibidad, alas 11 ng umaga naman dito sa tanggapan ng NDRRMC ay magsasagawa naman ng isa na namang panibagong press conference ang NDRRMC para alamin na ang latest na impormasyon sa casualties dahil nga sa nangyaring 7.2 magnitude na lindol. At samantala, yan muna ang latest mula pa din dito sa tanggapan ng NDRR. Kasama pa din ang Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Haji Caaminio. Ralph? Okay, maraming salamat, Haji Caaminio.